Welcome to Silver Screen Breakdown. Di-rescue sa simula ng kwentong ito, ipinakita ang isang batang lalaki na nagngangalang Barani na nakikipag-date kasama ang kanyang kaibigan. Doon nila nakilala ang dalawang babae, ang isa ay pinangalan ng Medium. Gustong-gusto ni Barani si Medium. Pareho silang dalawa madalas mag-usap at habang nag-uusap ay sabi ni Barney sa Medium, "Why don't we go to the sea? Actually he is a treasury guard, that is why he asked the man sitting in the bar for his vote, and in sa gabi ay sumasama sa kanya ang daluyan, sa mga alon ng dagat kung saan silang dalawa ay magkatabi. Maraming oras ang ginugugol nila at ngayon pareho silang nagkagusto. Ganun din, lumipas ang ilang taon at nasa relasyon na ang Medium. Parehong gustong magpakasal sa isa't isa. Sinabi ni Benner sa Medium na as per the rules of the court station. Ayon dito, kailangan kong kumuha ng permiso sa aking mga magulang na magiging formal na lamang. After 2 months, ikakasal na kami. Tuwang-tuwa ang Medium na marinig ito. May malaking pagbabago sa dagat, 12 kilometro mula sa lungsod kung saan nakatira si Barani. Ito ay talagang isang tangke ng langis, maraming langis ang nakaimbak dito. Nalaman nila na isang malaking bagyo ang darating sa dagat at pagdating ng bagyong iyon, nagsimulang mag-crack ang kanilang barko. Ibinigay ng inhinyero ng barkong ito ang impormasyong ito sa kanyang kapitan, at sinabi sa kanya na bagamat naayos na namin ang bitak, ngunit dahil sa ang bilis ng pag-alon ng bagyo ay hindi na ito magtatagal. Kailangan nating bawasan ang bilis ng barko. Kahit na binabawasan ang bilis ng barko, ay wala silang magawa dahil ngayon ay lumaki na ang bitak. Nagsisimula itong lumaki at sa susunod na alon ay dumarating ang isang malaking alon na naghahati kay Shiva sa 2 piraso. Kung saan maraming tao ang napatay kasama ang kapitan ng barko, habang ang asawa ay ipinakita kung sino ang pumunta sa kanyang asawa upang makakuha ng pahintulot para sa kasal, ngunit ang kanyang asawa ay hindi nakinig sa kanya dahil siya ay labis na nabalisa. Sinabi niya kay Barney ang tungkol sa dagat. Isang napakalaking barko ang lumubog sa napakalaking bagyo na dumating at ang lahat ng mga koponan ay lumabas upang iligtas ito. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa barko ng langis na lumubog sa 2 hasan at nasira. Sa totoo lang, ganoon lang, isang napakalaking ang barko ay lumubog sa gitna ng karagatan at ang lahat ng mga koponan ay nagpunta upang iligtas ito. Sinabi ni Hoti Deep kay Barney na mayroong isang malaking bagyo sa dagat, kailangan mong tumulong sa mga fishermen, at si Barney ay nagtatakda patungo dito kasama ang kanyang 2 kasama. Sa daan, sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan din niyang magligtas misyon. Binigyan ngunit hindi ko siya nakitang nakarating sa barko na kailangang iligtas. 8 katao ang namatay sa barko, at itinuturing niya ang kanyang sarili na responsible dito. Sa parehong dagat, ipinakita sa kanya ang barko ng langis na lumubog sa Hasan. Basahin na ang pangalan ay Penduston, ang bahagi nito na naglalaman ng makina kung saan nabubuhay pa ang mga tao. Nais ng mga tripulante na iligtas siya ng ligtas sa anumang paraan, ngunit mayroong isang malaking bagyo sa dagat at ang kanilang kapitan ay napatay din, kaya lahat ay ginawang si Rico ang kapitan. Pagkatapos nito ay sama-samang nailigtas ng lahat ang natitirang bahagi ng ship. Tumigil tayo sa isang lugar sa tubig. Sabi ni Reyes, simula ngayon ay hindi na natin kailangang payagang mapuno ang tubig sa loob ng pump. Kung mangyari ito ay mawawalan na ng kuryente ang barko. May mga tao dito na hindi naniniwala na ang live mga boto sa barko. Dapat silang lahat ay umalis dito, ngunit may mga taong tutol dito. Dahil ang mga alon ng tubig sa dagat ay puspusan, ngunit ang isang buhay na tabla ay kailangang bumaba, at sa sandaling ito ay tumama sa tubig. Ang buhay na tabla ay lumulubog, ibig sabihin ay kailangan nilang maghintay ng isang tao dito. Patuloy na hinihipan mula rito, habang nasa dalampasigan ay ipinakita sa amin ang isang lalaking nakarinig ng tunog ng kanilang mga busina at nauunawaan na may barko sa dagat na nangangailangan ng tulong. Ang taong ito ay dumiretso sa kanyang kamatayan. Dito muli siya ay dumating upang tumulong ang tao upang protektahan siya. Ang taong iyon ay maaaring mamatay tulad ng anumang barko mula sa dagat ng tuloy-tuloy. Bumusina si Barney at naiintindihan niya na may nangangailangan ng tulong. Ipinaalam niya sa kanyang mga nakatatanda sa opisina, pagkatapos ay naunawaan nila na ang barko ng langis na pinangalan ng Pendleton ay nasa panganib at ngayon ang misyon na ito ay ibinigay kay Barney at sa kanyang 3 ito ay ibinigay sa mga kasama.
na silang tatlo ay pupunta upang iligtas sila. Bago pumunta sa misyon, may ilang mangingisda na nakabalik mula sa dagat. Sabihin sa kanila na ang bagyo ay magiging napakalakas sa lugar na iyong pupuntahan. At kung pupunta ka doon ay hindi na makakabalik, kaya kung gusto mong iligtas ang iyong buhay ay pumunta ka sa dagat. Maglibot at sabihin sa iyong mga nakatatanda na wala kang nakitang barko. Ito ang magliligtas sa iyong buhay, ngunit ayaw gawin ito ni Barney dahil sa huling pagkakataon ay hindi niya mahanap ang barko na kailangan niyang puntahan upang iligtas ang hawak niya sa kanyang sasakyan. Puso. Kaya naman nagpasya si Barani na ililigtas niya ang mga taong iyon sa anumang paraan, at kasama ang kanyang tatlong kasamahan, pumunta siya sa kanila sakay ng kanyang rescue board, ngunit hulaan siya ng mga babae na maaaring nangyayari ang Peddleston ship. Sa katunayan, ay may sinasabi sila sa kanya tungkol sa kinaroroonan ni Shiva. Hindi ko alam at ngayon ay dahan-dahang nagsimulang sumulong sa isa sa harap nila. Isang malaking alon ang dumarating at halos imposibleng makatawid sa napakalaking alon na ito gamit ang maliit na bangka na mayroon sila sa rescue boat. Lahat ay sumusuko. Lahat ay nararamdaman na dapat silang bumalik, ngunit ginagawa nila ang pagkabansot sa anumang paraan. Siya nais niyang maabot ang barko ng langis, kaya't nabangga niya ang alon ng may malakas na puwersa at kahit papaano ay nakatakas mula sa alon at nagpapatuloy, ngunit pagkatapos ay dumating ang isa pang malaking alon at siya ay nailigtas mula sa alon sa katulad na paraan. Pumunta sila, ngunit mayroon silang kompas na nagsasabi sa kanila ng direksyon, na nagsasabi sa kanila kung nasaan sila at kung saan sila dapat pumunta. Nalunod sila sa tubig at ngayon ay nagsimula na silang sumulong na lumalaban sa mga alon. Ngayon ang mga tao lamang ang maaaring sumulong habang ipinapakita ang Peddleston ship kung saan lahat ng miyembro ng grupo ay hinango. Lahat sila ay umaasa na may magliligtas sa kanila. Ngunit dahil sa paghampas ng alon at umabot ang tubig sa bomba, at dahil sa pagpuno ng tubig sa bomba, nawalan ng kuryente, ibig sabihin, ay walang nakakakita sa kanilang Shiva mula sa malayo dahil walang anumang bakas dito, walang ilaw na gumagana. Lahat ay pumunta sa pinto at pumunta sa tuktok ng Shiva upang punuin kami. Ipinakita ang girlfriend ni Kay sa medium na pumunta kay Kay at sinabing may napakalaking bagyo sa dagat, dapat kong tawagan si Barney. Nanganganib ang buhay niya pero pinalayas siya ni Kay sa opisina. Si Mariam ay sobrang tense dito. At kapag siya ay nagmamaneho, dahil sa tensyon, ang kanyang sasakyan ay tumama sa isang lugar kung saan siya ay nawalan ng malay. Maya-maya ay may dumating na isang babae na tumulong sa kanya, ang kanyang sasakyan ay naipit sa nyebe. Pinalabas niya ito habang kami naman ay ipinapakita ang rescue boat ni Barani na patuloy na umuusad. Nanganganib ang kanilang buhay kasama si Barney at sinabi nilang bumalik sila dahil hindi nila alam ang direksyon o kung saan pupunta, ngunit sinabi ni Barn na kailangan nating iligtas ang buhay ng lahat ng mga taong iyon dahil nandoon na ang mga puso ng mga tao. May nararamdamang guilt sa isang lalaki na noong huling pagkakataon ay hindi niya mahanap si Shiva na ipinadala sa kanya upang iligtas. Ang bagyong ito ay mas malaki kaysa sa nakaraang bagyo at patuloy na umuusad ng tuloy-tuloy kasama niya upang suportahan siya. Naghanda sila at mabilis na gumanap mga stunt sa paglalakad habang nakaharap sa mga alon ng bagyo. Kitang-kita si Shiv. Nakita nilang walang tao sa loob nito, pero sa tuwing titingin sila sa taas, maraming survivors doon. Nakita nila si Aling Barney na mas lalo silang nag-aalala dahil wala masyadong space sa kanilang rescue boat. Kaya ayon ligtas niyang maialis dito ang lahat at kung may iwan siya dito, sa oras na bumalik siya, lulubog ang buong barkong ito at ngayon ay may mga taong darating mula sa itaas para sumakay sa rescue boat. Tumalon din sila, ang mga alon ng napakalakas ng dagat kaya may namamatay. Sa mga ito, 32 tao ang namamatay. Isinakay niya ito sa kanyang rescue boat, na isang malaking panganib dahil ang rescue boat na ito ay hindi ginawa para magdala ng napakaraming karga. Pagkatapos naganap na walang laman ang Peddleston Shiva, lumubog ito sa parehong dagat sa harap ng mga mata ng lahat. Ibig sabihin, kung si Barani na antala kahit konti sa pagpunta dito, lahat sila ay napatay at ngayon ay nagsimula na siyang bumalik patungo sa lungsod, ngunit ang pinakamalaking problema ay hindi niya alam ang direksyon dahil nawala ang kanyang kumpas, at kung walang kumpas hindi niya magagawa. Alam kung saan ang daan upang pumunta, siya ay malapit nang makarating sa Pampang at ngayon siya. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga nakatatanda sa radyo at sinabi sa kanila ang buong sitwasyon.
Sinabi sa kanya ng kanyang mga nakatatanda na may malapit na barko, kahit papaano ay kailangan niyang abutin ito at lahat ay kailangang iwanan siya sa barko. Sa totoo lang, alam iyon ng rescue thing. Mayroong 36 na tao ang sakay at sa sobrang bigat ay imposibleng lumutang ang robot sa dalampasigan, ngunit hindi sinunod ni Barney ang kanilang mga utos at nagpasya na lilipat siya patungo sa dalampasigan kasama ang lahat at tinanong si Raborn. Paano mo kami naabot? Sinasabi nito sa atin tulad ng mga alon ng karagatan. Nakarating ako dito habang naglalakad at ngayon ay hindi ko na alam kung saan tayo dapat pumunta dahil wala akong kompas, pero si Barn ay nagsimulang umusad na may tuloy-tuloy na pag-alon at siniguro sa lahat na tiyak na pauwiin ko kayong lahat sa inyong mga tahanan upang ang lahat nagiging kumpiyansa dahil sa napakalaking unos na lahat ay nawalan ng pag-asa na mabuhay. Patuloy silang sumusulong at ngayon ay mas lalo pang lumalala ang gulo dahil umuulan dahil sa kung saan sila ay nakakaramdam ng sobrang lamig. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsisimulang lumitaw ang mga linya ng pag-aalala sa mukha. Pumupunta siya dahil hindi niya alam kung pupunta siya sa mga kababaihan ng lungsod o patungo sa lalim ng dagat at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang maliit na liwanag na malayo sa kanya na nagdudulot ng pag-asa sa kanya at ipinapakita sa amin ang gilid ng lungsod. Pumunta na ang mga kapamilya ng lahat para tanggapin sila. Lahat ay labis na nalulungkot. Nandoon din si Jim Meriam na magbabawal at ang liwanag na makikita sana ni Barani ay ilaw ng katamtamang sasakyan. Nasinindihan niya bilang Rakhi, si Bernier ay patuloy na nagsisimulang gumalaw patungo sa ilaw ng kotse, iyon din ang kanya. Binuksan niya ang mga ilaw ng rescue boat, nang makitang napakasaya ng mga taong nakatayo sa baybayin dahil nalaman nilang babalik na ngayon si Barney, kasama ang rescue team matapos iligtas ang mga tao at mabilis na nakarating sa baybayin upang punuin ang tubig. Nang maglaon, labis na pinuri ng mga tao si Bernie at ang kanyang 3 kasama dahil silang 4 ay nagligtas sa buhay ng 32 katao gamit ang isang maliit na rescue board at ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na hanggang ngayon ay wala pang nakaligtas sa buhay ng napakaraming tao na may napakaliit na rescue board. Ito ay isang tunay na makasaysayang pangyayari na naganap noong 18 Pebrero, 1952 at ang mga taong nagligtas ng 32. Sina Bernie, Richard D. at Arvine D., silang 4 ay pinarangalan ng Bravery Award, pagkatapos ay hinding-hindi sila makakalimutan ng kasaysayan. Malapit nang ikasal sina Bernie at Mariam, ibig sabihin, pagkatapos ng 2 buwan, nang sila ay nagpasya, at pagkatapos nito ay nailigtas nila ang buhay ng mga tao. Sa pelikulang ito, dito nagtatapos ang kwentong ito. Ito ay isang pelikulang hango sa totoong pangyayari na ginawa noong 2016 na. Ang rating nito sa IMDb ay 6. Sana ay nagustuhan mo ang kwentong ito.